ng salita niya. Let's welcome the man of God, Pastor Abe Mendoza. Ayun, isang magandang umaga po sa bawat isa. And masaya po kami at masaya po ako na muling bibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi at makapag-encourage ng bawat isa ngayong umaga sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And I know napakarami sa atin ng maraming ginagawa sa oras na to, but please, let us have your time, have your ear to listen to God's encouragement this morning sa bawat isa. And I know napakarami ang ating pinagdadaanan ngayon. A lot of transitions and a lot of changes in our life na nangyayari ngayon, especially may mga parating na namang mga bagay na atin pong kailangan suungin, and especially lapit na pong mag-bare months, another transition, talagang ngayon siguro si Jose Marichan nagwa-warm up na, nagvo-vocalization na, And I know na once na naririnig na natin yung bare months na ang dami nating pinaghahandaan. And especially ngayon, transition din ngayon kasi may mga estudyante na umakyat na ng baitang at yung iba naman ay nag-take na ng kanilang college degree. And at the same time, yung mga teachers, panibagong transition din sa kanila. And ang buhay ay punong-puno ng transition. But let me encourage you with this word. And sabi po, if you have your own Bible with you in your houses and even your phone right now, pwede po kayong makibukas at makibasa sa akin sa aklat ng Joshua chapter 1, verses 1 to 9. And it says here, babasahin ko po sa akin sa English Standard Version. Sabi dito, after that of Moses, the servant of the Lord, and the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses, assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel, every places that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses, from the wilderness in this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, to the great sea toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to the fathers to give them. Only be strong and very, very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not be depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. In verse 9, in the last verse, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. And ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay panandali ang manalangin. Ama at aming Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa oras na to, na pakalinisin mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Maging sentro ka po, Panginoon, ng aming gagawin ngayong umaga. At dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang maitaas sa umagang ito. At kayo po ang siyang banal na Espiritu, Panginoon, na kumilos at tumimo sa aming mga puso. And may this word, Lord, strike in their heart like a double-edged sword, O God. And thank you, we love you in Jesus' name. Amen and amen. So, as we read this chapter or verses in the Bible, makikita natin na after nung pagkamatay ni Moses, yung servant ng Panginoon na si Moses, ang tinawag ng Panginoon, sabi dito, the Lord said to Joshua, the son of Nun, assistant of Moses. So, this message, I entitled this message, Conquesting God's Promises. And once we heard the conquesting God's promises, the person na papasok agad sa isipan natin is si Joshua, knowing his transition as the one na mag-lead sa Israelita or sa Israelites
para ma-conquest yung promise ng Panginoon sa kanila. And atin pong pag-aralan ng maiksi. Yung message natin dito is pag-aralan natin yung buhay ni Joshua, kung paano po siyang ginamit ng Lord mightily. But sino nga ba si Joshua? No, si Joshua, sino nga ba itong Joshua na ito? Hindi ito yung kapitbahay natin na sa kanto. Ito po yung Joshua na anak ni Nun. No, sabi dito, yung meaning ng pangalan niya, Yeshua, in Hebrew, yung meaning po ng pangalan niya, the Lord is salvation. So somehow, relatedly, doon sa ipagagawa ng Panginoon sa kanya, which is gano'n naman po talaga sa Bible, the name of the character is related kung ano yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. And kung atin pong pag-aaralan, yung buhay ni Joshua, siya po ay isang Hebrew warrior. No, isa po siya sa mga matitikas na mandirigma ng mga Hebreo sa panahon nila. At siya po ay kilalang kilala. At ang tawag po nga sa kanya ng mga Bible scholar Joshua the Conqueror, na kung saan, kung sino-sino po ang kanilang pinagsasagupa sa wilderness, and God is always giving them victory. And Joshua is one of the key person na ginagamit ng Panginoon to be successful sa mga kinakalaban nila. And ito nga po ay binansagan din more than a military man. And si Joshua din po, after niya maging commander or maging maging warrior, siya po ay naging parang prophet, kagaya ni Moses na nag-lead dito sa mga Israelita doon sa panangako sa kanila ng Panginoon. And siya po ay yung kinumisyon ng Panginoon para maging successor ni Moses. And isa po siya sa mga adult na naka-experience ng Egyptian slavery, at siya din po ang nakapasok din sa promised land na ipinangako ng Panginoon sa kanila. And yun nga po, no, siya po ay isang magaling na strategist, knowing na isa siya sa pinakamataas or commander nung panahon nila sa wilderness. Siya po ay isang brilliant military strategist. And siya po ay faithful sa direksyon ng Panginoon sa kanya, anuman yung mga harapin niyang pagsubok. And napakaraming beses na nabanggit yung pangalan ni Joshua sa Book of Exodus, sa Numbers, Deuteronomy, and even po sa entire book ng Joshua, kasi nga po, siya na po atag sulat nun. And sa book din ng Judges and Kings. And makikita po natin dito na hindi po na nababahala si Joshua nung time na kinumisyon na siya ng Panginoon to lead Israelite doon sa promised land na pinapapuntahan sa kanila at ipinangako sa kanila ng Panginoon. And let me share something kung ano yung mga naging katangian o ano yung mga bagay na ginawa ni Joshua during that time. And the first thing that I wanted you to share, no, in order for us to conquest the God's promises sa buhay natin, is that be a warrior and not a warrior. No, makikita natin dito yung katangian ni Joshua as a warrior, na bitbit niya hanggang sa kinumission siya ng Panginoon. Knowing the story of Joshua, no, it is not easy to take a responsibility na hindi natin kabisado o hindi natin gamay. Imagine dati boksingero ka, tapos pinasali ka sa basketball, tapos hindi ka marunong mag-basketball. May idea ka lang sa basketball, pero di mo alam kung paano mong gagawin yung mag-dribble ng bola, kung paano yung strategy na alam mo sa basketball, no? It's different from boxing. So, same as true with Joshua, no? Na before, he was a warrior, he was a fighter, no? Na nakikipagdigman, nakikipag-ispadahan, turn into a prophet. Imagine, no? From warrior to a prophet, no? From a sword to rod or scepter, no? See, it is not easy for him, no? Mahirap gawin ang mga bagay na hindi naman natin nakasanayan. No, mahirap gawin yung mga bagay na hindi naman natin alam gawin. No? But Joshua didn't see this as a negative thing, but he looked it and take it as a positive. Kasi alam niya, at ang taong nag-commission sa kanya is yung Panginoon. No? And because of this, no, Joshua became more prayerful. Dati si Moses yung palaging nasa laman ng tabernacle, palaging ang storya nga niya, no, palaging every time na pumapasok si Moses doon sa tabernacle, si Joshua ay palaging nasa labas, nakaantabay, no? And because of that responsibility, mas lalo pong nag-rely si Joshua sa Panginoon. He became more prayerful, no? He became a good worshiper of the Lord, no? And
Same thing din sa atin. No? Every time na nagkakaroon tayo ng transition sa ating mga buhay, and every time na may mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, wag tayong mas, mag-rely sa kakayahan. Hindi tayo kinumisyon ng Panginoon because we are qualified, we are competent. No? God commissioned us to take those responsibility, or even sa buhay natin, sa sitwasyon natin ngayon, not because we are good, we are excellent, we are competent, but God sees something in our heart, like Joshua. And nawa yung mga bagay na yon is mas lalo pang magpapalapit sa atin sa Panginoon. Hindi para gawin yung mga bagay na gusto natin, kundi alamin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. No? And nawa yung mga bagay na to, yung pinapagawa, kagaya kay Joshua, hindi tayo maging warrior, but maging warrior tayo. No? And sabi nga ni Pastor Rick Warren, senior pastor ng Saddleback Church, sabi niya dito, the more you pray, the less you'll panic. And the more you worship, the less you worry. You feel more patient and less pressured. No? I am not saying, mga kapatid, na wag tayong maging emosyonal. But I would like to say to you, mga kapatid, na okay lang naman maging emosyonal. Normal ang magpanik, normal ang maging balisa in a short span of time, but always remember, mga kapatid, o mga kapatid na sumusubaybay sa atin sa devotion, na lagi nating tatandaan those emotions na nagra-rise up when transition came, or mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Don't use those anxiety, no fear, into a negative thing, but maging positibong bagay na masalo tayong lumapit sa Panginoon. Because I really do believe that once we come to the Lord, those anxieties, fear, will be wiped away. Mapapalitan ng peace. Kasi alam natin na ang tumawag at ang naglagay sa atin doon sa posisyon na yun ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang Panginoon ang tumawag sa atin. Sinabi nga doon, di ba? Be strong and courageous. Be strong and very courageous. Ilang beses inulit, no, mga kapatid. And then sabi din nga po ni Rick Godwin, ito po ay isang author ng best-selling book na Exposing Witchcraft in the Church. And siya po ay isang pastor sa Eagles Nest Christian Fellowship dun sa San Antonio, Texas. Sinabi niya, one reason people resist changes is because they focus on what they have to give up instead of what they have to gain. And minsan, tayo po ay takot doon sa mga transitions na ipinapagawa at sa mga changes o yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi malamang sa malamang, meron po tayong mga decisions na maaari natin or mga bagay na maaari nating i-give up. No, may mga bagay tayo na maaari nating bitawan. And sometimes, no, we resist doon sa changes. It is because meron tayong mga bagay na maaari nating i-give up. Na kailangan nating i-give up. And sabi nga dito, dapat kung gusto natin ng changes, like Joshua, kung paano siyang ginamit ng Panginoon, he didn't resist doon sa bagay na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. But instead, Joshua embraced it. Hindi siya nag-worry. Instead, yung mga bagay na to niyakap niya. At makikita natin dito na hindi siya nakafocus doon sa bagay na kapag iniwan ko tong posisyon na to, ako yung gagawa nito, maaaring mapilayan. No, hindi. Nagtiwala siya sa Panginoon. And hindi siya nakafocus doon sa bagay na mawawala sa kanya, kundi doon sa bagay na maaari niyang mag-gain at ipinangako sa kanya ng Panginoon. No? Si Joshua po ay very focused doon sa kung ano yung mga bagay na sinasabi sa kanya ng Panginoon. At kung ano yung mga bagay na ma-acquire nila at magiging nila. And it is a good indication ng isang malingkod, isang anak ng Panginoon. No? And sabi nga po doon sa dito nga po sa akin pong hinanda na mensahe is that maganda pong indikasyon ng isa pong mandirigma or warrior yung hindi po nag-worry. No? One of the best mindset na maaari nating makuha sa isang warrior, hindi niya iniisip kung ano yung mangyayari sa buhay niya doon sa labanan,
kundi iniisip niya kung ano yung pinapagawa ng taong nag-utos sa kanya na gawin yung bagay na yon. Kasi hindi siya nakafocus doon sa maaaring mawala sa kanya, kundi doon sa maaaring ma-gain niya after nung battle. No? And lagi po nating tatandaan, mga kapatid, na hindi pa tayo nasa tunay na wala pa tayo sa tunay na labanan kung panay takot at negatibo ang laman ng ating isipan. No? Normal ang magpanik sa labanan. At hindi pa tayo handang lumago kung hindi pa tayo handang masaktan. Ibig sabihin, transitions, changes, mga kapatid, is yung bagay na dapat nating paghandaan. If we want to grow, if we want to strive for more, mga kapatid, let's prepare ourselves na masaktan. Normal ang masaktan kung gusto nating lumago. And yun yung isa sa mga perks ng pagsunod sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon. That normal ang masaktan, pero kung gusto nating lumago, dapat ready din tayong masaktan throughout the process. And sabi dito, yung pangalawa, be prepared always. No? Like Joshua, he was prepared. Alam niya naman na mamamatay si Moses. Alam niya naman na maiksi na lang yung buhay ni Moses kasi si Moses is matanda na. He prepared himself, even he know to himself na mahirap yung bagay na yon. At maraming maaaring malalaking pagbabago sa buhay natin kagaya ni Joshua. And tayo din, lagi nating ihanda ang atin pong mga sarili sa mga bagay na maaari pong magbago. No? At ang gusto lang pong i-point sa atin ng Panginoon ngayong umaga is maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon, even the situation is favorable or not favorable, kailangan po nating maging handa. No, hindi naman kasi natin masasabi kung ano yung panahon natin ngayon. Like ngayon, no, alam natin kung ano-ano po yung mga nangyayari sa paligid natin. Sigalot, mga bansa na gustong magsipagdigmaan, no? Mahirap mag-conclude, but the best thing na kailangan nating gawin ngayon is that maging prepared tayo, hindi sa pera na maaari nating magastos once the war na magsimula sa tagutom na mga parating na tagutom, kundi ihanda natin yung sarili natin sa pagbabalik ng Panginoon. And always be prepared sa transitions, sa lahat ng mga bagay, no? Hindi kasi natin masasabi kung ano yung maaaring mangyari. Be prepared for every changes that might or may happen. Being prepared is the only thing and way that we can respond to every changes, no? And yun yung isa sa mga bagay na magiging susi natin sa pag-conquest ng promise ng Panginoon. Number 1, be a warrior, not a warrior. And 2, be prepared always. No? Every changes is not only changes na normal. No? Kasi bawat changes sa ating buhay, mayroon niyang kanya-kanyang sakit. No? Changes is a life of a painful process, no? Yung minsan may mga pagbabago sa buhay natin, minsan na hindi natin nauunawaan, masakit. Pero afterwards naman, mayroong relief na manggagaling sa Panginoon as we entrust ourselves to Him. We must embrace, no? And we can see doon sa buhay po ni Joshua that he is willing to be in pain in order to conquest the promised land, to conquest the promise of God sa Israelita, maging sa Kanya. And take note, mga kapatid, when we conquest, no, sa promise ng Panginoon sa buhay natin, there are some things that you must conquer. And conquering is painful and always hard. But lagi nating tatandaan, change is a part of our growth. And syempre kapag may bago sa atin, we are not ready to face it. No, nasa-shake talaga yung faith natin, especially kung hindi pa tayo matured, no? Kung pwede lang natin kontrolin yung bawat journey ng buhay natin araw-araw, bakit hindi, di ba? So, pero ito po yung gusto kong sabihin dito, na kung tayo ay matured enough na naunawain lahat ng mga bagay, ika nga po ng matatanda, wag tayong tumandang paurong. No? Wag po tayong tumandang paurong. It means to say na matuto tayo sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin at lagi tayong maging handa sa pag-handle ng mga sitwasyon na dumarating at parating pa sa ating mga buhay. And bilang tao,
bilang normal na tao o maging mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Yes, some of us medyo tinatamaan minsan sa mga ganitong. Siyempre kasama ako, higit lalong ako, na one of the reason na nakikita natin why some of us are afraid to step up, it is because of responsibility and responsibility towards ministry sa buhay natin. And sabi nga po ni Tito Ben, ito, gamit na gamit itong linya na to. No? Great power comes with great responsibility. Ibig sabihin, minsan yung mga changes sa buhay natin, ito yung pag-step up sa atin ng Panginoon. And the moment na ni-step up tayo ng Panginoon, mas marami pong mga responsibility ang binibigay sa atin. Same was true sa buhay ni Joshua. No? Masakit yung changes, kailangan nating matuto, and kailangan nating maging handa, pero lagi nating tatandaan, despite of those things, tapat ang Panginoon sa kanyang mga sinasabi, na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, sasamahan niya tayo at ibibigay niya yung mga bagay na ipinangako sa atin. And lastly, is maging fully dependent tayo sa Panginoon. Maging fully dependent tayo sa Panginoon. Una, wag tayo be a warrior, not a warrior. Pangalawa, be prepared always. And last thing is, be fully dependent to God. No, makikita natin sa buhay po ni Joshua, yung pagiging dependent niya sa Panginoon. He always asked to the Lord when he faced challenges in his life. But nawa tayo din maging dependent din tayo sa Panginoon. At kung maaari lang sana sa lahat ng panahon, even sa maliliit na bagay ng ating mga gagawin, maging dependent tayo sa Panginoon. Let us be faithful to draw near to God every time. Magkaroon tayo ng time talaga na lumapit sa Panginoon at ilabas natin lahat ng mga bagay na gusto nating sabihin sa Panginoon. Not only of the times na may mga trouble tayo at gawin nating lifestyle yung pagiging dependent sa Panginoon. Hindi yung didepende lang tayo sa Panginoon kapag nasusukol tayo ng mga pinagdadaanan natin. Dumepende tayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Gawin natin tong lifestyle na pagising mo lang sa umaga, pagtrabaho mo, lahat ng mga gagawin mo, idepende natin sa Panginoon. Hindi naman natin kasi alam kung ano yung kahinat natin sa bawat segundo na tumatakbo sa buhay natin. So that, maiintindihan natin at mauunawaan natin kung ano yung mga bagay na pinagagawa sa atin at gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. No, like si Joshua, naging obedient and dependent siya sa Panginoon. No? And yun yung isang bagay at yun yung pinaka-key ng pagdadala sa kanila ng Panginoon doon sa Promised Land. Alam nyo ba yung bagay na to, medyo kakaiba, no? And sabi doon sa isang book na binasa ko, no, before na dinala ng Panginoon itong mga Israelita doon sa Promised Land, alam niyo po yung ginawa, in-eradicate, tinanggal muna, binura muna ng Panginoon yung mga disobedient generation bago pumasok ng Promised Land. As in, yung Joshua generation lang talaga yung nakapasok doon sa Promised Land. Even si Moses hindi po nakapasok sa Promised Land. No? Ibig sabihin po nito mga kapatid, minsan sa buhay natin may tinatanggal ang Panginoon bago tayo makarating doon sa pinangako niya sa atin. No? And hayaan natin ang Panginoon ang magkontrol sa lahat ng bagay na meron tayo patukoy o patungkol man to sa pagbabago o sa pagmamature natin doon sa faith natin. And be ready na mag-submit tayo sa proseso ng pagbabago sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, no, maaari man natin sabihin na meron tayong kaalaman, pero lagi po nating tatandaan na walang saysay ang ating mga kaalaman kung hindi naman natin to dinidepende sa Panginoon. And same as true sa buhay natin bilang mananampalataya sa buhay natin, sa pagsunod sa buhay sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay tapat nung sinabi niyang bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At lahat ng ito, makikita natin sa Biblia, sinabi ng Panginoon, wag tayong mangamba, wag tayong maging balisa. And kagaya ng fig tree, no, na dapat lagi kang namumunga, you should always be prepared. Lagi ka dapat nasa season mo. In season and out of season, bear fruit.
And same as true, in favorable and not favorable situation, you should be prepared always. And sabi din dun sa Hebrews na dapat nating ito ng ating pananampalataya sa nagbigay sa atin ng pananampalataya natin. Maging fully dependent tayo sa Panginoon. And as I end po mga kapatid, no, be strong and be prepared and be matured enough sa pagharap ng mga hamon at pagsubok sa buhay natin bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Hagkan natin yung sakit ng pagbabago dahil ito yung natural sa atin bilang Kristiyano. No? Kung gusto nating lumago, kung gusto nating magpabago, huwag tayong mabalisa, matakot at mangamba at manghina. Sa mga pagbabago na nangyayari sa buhay natin, always remember that the Lord is doing something best for you in your life. Kagaya nga ng sinabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Lagi po nating tatandaan ang sinabi ng Panginoon that be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. And ang kalaki po nito mga kapatid, sabi dito, do not depart the law of God or yung word ng Panginoon sa ating mga labi. And i-meditate po natin to day and night. And wag po tayong liliko sa kanan o sa kaliwa, kundi sundin natin kung ano yung direksyon na ipinapagawa sa atin ng Panginoon in order for us to conquest God's promises sa ating buhay. Let us pray. Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na to. Marami pong salamat sapagkat patuloy po kayong tapat sa aming mga buhay. Thank you for reminding us, Panginoon, sa buhay ni Joshua na talaga pong kayo ang naitaas kung paano niyo po siyang ginamit, kung paano niyo po siyang ginamit na instrumento upang ilid itong mga Israelita, Panginoon, sa Promised Land. And kagaya mo rin po, Panginoong Jesucristo, na higit sa lahat, kayo po yung maglilid doon sa amin sa pinangako mo sa aming buhay. Thank you for always reminding us na wag kaming mag-worry, lagi kaming maghanda, lagi kaming maging handa, at lagi kaming dumepende, Panginoon, sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, for reminding us na maging malakas kami, maging matatag at matapang kami at huwag kaming panghinaan ng loob sapagkat ikaw ang Diyos na tumawag sa amin at ibibigay yung mga bagay na yung ipinangako o yung katagumpayan, Panginoon. Sapagkat kami ay hindi mo iiwan ni pababayaan. And Lord, thank you for reminding us na wag namin iwaglit sa aming mga bibig ang iyong mga salita bagkus ito po'y aming pagbulay-bulayan, Panginoon, umaga at gabi. And Lord, marami pong salamat, Lord, for giving us an instruction, Panginoon, na wag kaming lumiko kung saan-saan, kung dumiretso lang kami, Panginoon, sa bagay na iyo pong ipinapagawa sa amin. And thank you for this word that, Lord, na maging matapang, maging malakas, at matatag lang kami, Panginoon, huwag kaming panghinaan ng loob sapagkat ikaw ang Diyos na magbibigay ng katagumpayan sa amin. At di mo kami iwan ni pababayaan. And Lord, thank you for this morning, Lord God. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen.